Assalatu wassalamu ala asrul salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tinatawag nating tafsir sa um, sura Munafikun. Kaya mga kapatid, halik kayo, makinig kayo kasi to sa panahon natin, angkop talaga itong sa panahon natin. Kasi mga munafik, mga mapagkunwari ay dumami. Bagkus hindi na talaga sila nahihiya. Kung tatanungin tayo kung sino pinakamasahol na mga munafik, mga mapagkunwari sa panahon natin o ang mga nakaraan, sasabihin ko talaga na ngayon. Kasi mga dati, ang mga munafik, hindi nila nilalantad kung ano ang nasa loob ng kanilang mga damdamin. Ngayon wala na. Lumalabas na talaga sa kanilang mga bibig. Kaya po mga kapatid, mag-ingat talaga sa mga munafikun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, kapag ang mga mapagkunwari ay dumating sa iyo, sila ay magsasabi, sumasaksi kami na ikaw ay talagang mensahero ni Allah. At ang Allah nakakaalam na ikaw ay talagang kanyang mensahero at si Allah ang sumasaksi na ang mga mapagkunwari ay tunay na mga sinungaling. Diyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kapatid, ang sura na ito ay ipinababa doon sa Madina, kung saan nandoon ang mga munafikun. Naglabasan kasi yan ang mga munafikun sa time na doon na sa Madina. Kasi lumalakas ng mga Muslim, dumadami ng mga Muslim. Hindi yun lumabas doon sa Makkah. Kasi sa Makkah, mahihina pa ang mga Muslim at kaunti. Kaya sa time na nandoon ang Propeta Muhammad SAW sa Madina, nag-iba na po ang paligid. Dami nang naniwala, marami ng mga nag-Muslim. Kaya ang iba, tinago pa rin ang kanilang pagiging suwail, ang kanilang kawalan ng pananampalataya, tinago po nila. At nakikisalamuha sila sa Propeta Muhammad SAW at sa mga mu'minun. Kaya dumarating sila doon, tingnan nyo, dumarating sila kay Prophet SAW. Nagsasyahada sila. Kami sumasaksi na ikaw ay talagang mensahero ng Allah. Tingnan nyo, lumalabas sa bibig nila ganun, ayon sa kwento ng Allah. Naniniwala talaga sila na merong mensahero, ikaw talagang mensahero ng Allah. Allah musta'an. Kaya dahil doon mga kapatid, alam naman natin, ang Allah mismo sumasaksi nga si Prophet Muhammad SAW, mensahero ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nagsaksi ang Allah na mga munafikun ay talagang mga sinungaling. Kaya ang pagsisinungaling po mga kapatid ay isa sa mga katangian yan ng mga munafikun. Kaya mag-ingat talaga sa pagsisinungaling. Hindi kaangkop-angkop sa mga Muslimun, sa mga mu'minun na mayroong ganitong tinataglay na masamang pag-uugali. Na ikaw ay nagsisinungaling kasi nga isa sa mga kabahagi po yan ng mga munafikun. Tapos ano pang ginawa nila? Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanilang itinuring ang kanilang panunumpa bilang panangga, kaya humahadlang sila sa landas ng Allah. Sa katunayan, naging masama ang kanilang mga pinanggagawa. Kaya ganun na ganun ang ginawa ng mga munafikun mga kapatid. Ang pagsasyahada, ang pagmumuslim nila, o ang lahat ng mga mga
ginagawa nila, lalo ng panunumpa nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ginawa nilang panangga, proteksyon. Para sila magkaroon sila ng proteksyon na hindi sila gagalawin ng mga Muslim sa time na yun. Subhanallah. Ganun na ganun mga pag-uutak ng mga munapikun. Nagkukunwari. Hindi sila nagpapahalata na akala mo talaga Muslim na Muslim sila. Sa time yun ng propeta, Kaya sa time yun, maraming mga munapikun, nagkukunwari na hindi talaga sila hindi raw sila mga masasama, hindi sila mga mapagtakwil, Muslim raw sila, subhanallah. Nagsasala pa, sumasama sa propeta, pinapalakas ang loob ng propeta, pinapasagla pa nila ang mga kasamahan ng propeta. Kaya ganun na ganun mga kapatid. Ginawa talaga nilang panangga ang Islam. Ang problema, kung nakatalikod, humaharang naman sila, inahadlangan nilang mga tao sa pagsunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga tao na yun, mga kapatid, mga munapikun, lalo na sa time ni Prophet sallam, inggit talaga siya sa propeta. Kasi nga, bakit ang tao na yan sinusunod ng mga tao? Hindi sila sinusunod. Bagkos sabi nila sarili nila, mga mararangal lang kami nga tao. May naman kami, may kayamanan kami. Bakit hindi sila, kaya nainggit sila sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, tingnan nyo, sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala kadugtong dito, dhalika bi annahum amanu thumma kafaru wa fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iyon ay dahil sila ay talagang naniwala at pagkatapos tumakwil, kaya sinulyuhan ang kanilang mga puso at saka sila ay hindi na nakakaunawa. Yun ang nakakatakot mga kapatid. Umabot ka sa ganitong antas. Naniniwala ka, tapos hindi ka naman pala susundin. Hindi ka ka naman pala. Magtatakwil ka lang pala. Kaya ang gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi nga nakakita ka na ng liwanag, tapos tumakwil ka pa, ang gagawin, sisilyuhan ng Allah ang puso mo, auzubillah. Tapos ang problema pa, hindi ka na nakakaunawa. Ito yung napakasakit mangyari sa isang tao, na hindi na siya makakaunawa ng katotohanan dahil yan sa kanyang itinamo sa kanyang mga pinanggagawa. Lahat naman mga gawain, lahat ng mga hinahangad, meron talagang bunga. Kaya ang pagsisilyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga puso ng mga munapikun, sa mga mapagkunwari, dahil yan sa kanilang pinanggagawa. Tingnan nyo, ginawa nila dito. Nagsisinungaling sila sa harap ng propeta. Sasabihin nila, innaka la Rasulullah, katotohanan na ikaw tayo talagang malupit na yun. Pagkasabi mo katotohanan, talagang napakalupit na yun na pananalita. Pero lumalabas lang pala sa kanilang mga bibig na kasinungalingan naman. Na hindi naman pala nasa loob ng kanilang puso. Auzubillah. Kaya dahil doon, sisilyuhan ka, tapos ginawa mo pang panangga ang relihiyon na hindi ka naman pala tunay naman ng palataya. Pero ginawa na panangga, kaya sinilyuhan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi na sila nakakaunawa. Napakasimple lang ng katuruan, hindi mo naunawaan. Ganun ang mangyari kapag ikaw ay gumagawa ng masasama. Pinagtatanggol mo pa ang baluktot mong pang pananampalataya. Dahil nga, hindi ka na nakakaunawa. Yun napakasakit mga kapatid. Tapos ito pa, makikita mo sila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha ra'aytahum tu'jibuka absamuhum wa iyakulu tasma' liqawlihim ka'annahum khusyubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul aduhu fahdharhum qatalahumullahu anna yu'fakun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
At kung makita mo sila, ay napapamangha ka sa kanilang mga pangangatawan. Tingnan nyo, mga munapikun, grabe, mga malalakas, mga ganda mga pangangatawan. Mamangha ka talaga sa kanilang katawan, sa kanilang mga makikita mo sa kanila. Sa pera, may mga ano sila, malalakas pangangatawan. Ibig sabihin, sa time kasi nila doon, mga tao, kailangan malalakas sa pangangatawan kasi daming kalaban. Sila warrior na warrior, kung ano pa, mga warrior yun sila. Warrior na warrior, malalakas ang pangangatawan. Meron nga akong nakita nga sa video gaganyan lang, makipinakita niya ng kanyang mga abs, ang kanyang mga muscle, manghang-mangha ka na. Di ba? Ganun ang mga tao sa panahon ng Propeta Salam. Nakikita nila ang mga munapikun, malalaki ang mga katawan, malalakas, maraming muscle, kung ano pa. At kung magsasalita sila, ay iyong pakikinggan. Tingnan nyo. Ay iyong pakikinggan ang kanilang mga pinagsasabi. Ibig sabihin, talaga, umabot talaga sila tanyag silang ng mga tao. Kilalang kilala, mga kapatid. Ang problema, ito naman, tingnan nyo, malakas nga sila. Pinapakinggan nga sila. Pero hinalimbawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, kumbaga sila ay parang nakasandal na mga kahoy na umaakala sa bawat hiyaw ay naging laban na sa kanila. Subhanallah. Kahit ganun palang kanilang pangangatawan. Kahit kung magsalita sila, ang gaganda. Pero sa loob-looban nila, mga kapatid, hinalimbawa sila na parang mga kahoy na nakasandal. Alam mo, kahoy na nakasandal? Walang ano yan Parang stagnant, nakikinig lang. Umaakala sa bawat hiyaw, makarinig lang sila. Akala nila, laban na sa kanila. Subhanallah, ganun mga kapatid. Basta meron mga ganung tao tahimik dyan, maganda ng tumawa, pero nakikinig pala sa mga balita. At ang masakit pa sa lahat, akala niya na laban na sa kanyang mga kwento. Ganun ang mga munapikun. Na ano sila parang hindi sila na mapakali. Akala nila lahat ng mga makikinig, maririnig nila dyan na mga masama na para sa kanila. Ulaban na sa kanila. Kasi ganun ginagawa nila kasi. Para mga chismoso sila. Mas mahilig lang sila magsalita, pero kung makarinig lang doon kahit konti lang, akala nila laban na sa kanila. Kasi nga sila mismo gumagawa ng kasamaan. Kaya sabi ng Allah, kadugtong dito, kaya paghahalimbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala para sila mga kahoy na kasandal dyan, angkop na angkop sa kanilang mga pinanggagawa. Tama naman tingnan mo mga munapikun, nakikinig lang dyan, nakatayo lang dyan, lahat napaka-negatibo ka ng pag-iisip. Kunting lang, magkwentuhan, akala na sila ng pinagkikwentuhan. Auzubillah. Tapos sabi ng Allah, sila ang kaaway, kaya't mag-ingat sa kanila. Yun ang talaga ng Allah. Kaaway yan sila. Kaya mag-ingat kayo, lalo na may mga kita ka dyan, o marinig ka dyan, maramdaman mo, mga munapikon, mag-ingat dyan. Kaaway yan, kung ano pa. Puksain nawa sila ng Allah kung paano pa nila pinapasubalian. Ay, ganun sila mga kapatid. Napakasinungaling. Denial, kung ano pa, na pinapasubalian nila. Ayaw nila tanggapin. Ayaw nila. Mga sinungaling talaga. Kaya, ganun ang mga munapikun. Tapos ito pa mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasuddunahum mustakbirun. Sinabi ng Allah, at kapag merong nagsabi sa kanila, halina kayo para hihingan kayo ng kapatawaran ng mensahero ni Allah, bumaling ang kanilang mga ulo at nakita mo na humaharang habang mga mapagmalaki. A'udzubillah. Tignan nyo mga kapatid, ganun na ganun ang mga katangian nila. Kapag nagsasabi, halik kayo, hingi tayo ng kapatawaran. Doon tayo pumunta kay Prophet Salam, hingi tayo ng kapatawaran para hingan tayo, ipipray tayo ng propeta. Para manalangin ng propeta ng kapatawaran. Hindi sila, ayaw talaga. Bumabaling ulo nila, ayaw na ayaw. Tapos, nakikita mo pa sila na mapagmalaki. Napakataas ng ego nila. Ayaw nila. Kasi nga, mababa talagang tingin nila sa Propeta Muhammad Sallam. Kasi nakabuspul masyado. Mga mayayabang talaga. Ayaw nila humingi doon doon sila pumunta kay Prophet Sallam. Kaya sagot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito mga kapatid, sawaun alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lay yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sinabi ng Allah, pariho lang sa kanila kung hingan mo ng kapatawaran o hindi sila hingan ng kapatawaran, hindi sila papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun ang hatol ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga munapikun. Kahit hingan mo pa yan o hindi hingan, wala na yung pag-asa sila. Sino may kasalanan? Sila yung may kasalanan kasi nga, ganun ang kanilang mga pinanggagawa. Ayaw din nila pumunta doon, tawagin ng sila para kay Prophet Sallallahu, humingi sila ng request na sana hingan sila ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi nila ginawa. Napakayabang, nagmamalaki talaga sa kanilang mga pinanggagawa. Kaya ang pagiging nifak, mga kapatid, nakakatakot talaga kasi nga akala mo tama ng yung mga pinanggagawa. Kaya ang sagot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katiyakan si Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong swail. Kaya dahil pala hindi na sila ginagabayan. Kaya huwag ka talagang kumpiyansa mga kapatid. Dapat humingi talaga ng kapatawaran, humingi din ng patnubay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya pasalamat tayo, tinuruan tayo sa Quran. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, sana gabayan mo po kami sa tamang landas. Kasi nga kung magaya tayo dito sa mga munapikun, mga suwail na yan sila, mga sutil na nga yan sila. Kaya hindi na yan sila papatawarin kasi yun lang hatol sa kanila. Basta alam naman natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinuruan na po tayo. Kapag ikaw ay nagkunwari, hindi ka gagabayan ng Allah. Sisilyuhan pang puso mo. Tinahak mo pa rin. Sinunod mo pa rin ang iyong pithaya. Kaya tuloy. Hahatulan ka ng Allah. Hindi kanya niya na papatnubayan. Audubillah. Tapos sabi dito, sila humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulullah hatta yanfaddu. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito, sila ang mga yaong nagsasabing wag na kayong gagastos sa sinumang nasa piling ng mensahero ng Allah hanggat sila'y mag-aalisan. Ganun na ganun sasabihin nila. Hindi, wag na kayong tumulong dyan. Alam naman po natin, example sa ating lugar, may mga masjid, may mga Islamic center. Siyempre, kailangan nila dyan, may pera talaga.
Example tayo, tutulungan tayo, para mabukod yan ang Islam Center. May mga munapik, ayaw nila yan. Pagkus, sinasabi talaga nila sa mga tao na huwag na kayong tumulong dyan. Wala yan sila. Ginagastos lang nila ang pera ninyo sa kawalan, sa walang silbi, sa kabulaan, subhanallah. Hindi sila naging parte ng pagbuo ng kabutihan. Ganon na ganon ginawa ng mga munapikon sa time ng mga salam. Huwag na kayong gagastos sa kanila dyan. Para mag-alisan na yan sila. Para hindi sila mag-ipon-ipon doon sa propeta, subhanallah. Hindi na sila nagiging dahilan sa kabutihan. Bagkus sila naging dahilan sa pagkawatak-watak. Yun ang gusto nila. Yun ang mga munapikon. Kaya kung ikaw isa sa problema, mag-ingat ka na kapatid. Matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya at sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Sinabi ng Allah, sabi niya, at para kay Allah ang kayamanang kaban. Allahu Akbar. Kay Allah pala mga kapatid, ang kayamanan, nasa kanya kayamanan. Kaya bakit tayo dyan, mga munapikun? Paayaan mo mga munapikun. Kasi nga nasa Allah ang kaban ng yaman niya. Ako sabi dito, at para kay Allah, at sa Allah ang mga kabang yaman sa mga langit at lupa. Allahu Akbar. Ngunit ang mga mapagkunwari ay hindi nakakaunawa. Hindi sila nakakaunawa. Kaya nakakalungkot talaga kapatid. Nga hindi nila alam na ang kaban ng yaman ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito isa sa mga masamang ginawa talaga ng mga munapikon. Sabi nila dito, yaquluna lain raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-'azzu min al-adhall. Ito ang pinakamasamang sinabi nila mga kapatid. Sinasabi nila kapag nakabalik man tayo sa Madina ay sadyang palalabasin ng mga mararangal roon ang mga mas mababa. Subhanallah, ganun na ganun tingin talaga nila sa sarili nila. Sila, mga mararangal, palalabasin nila mas mababa. At tinutukoy nila dito, mga Muslim, si Propeta Muhammad Salam, at mga sahaba niya. Yun ang papalabasin kasi nga tingin nila, matataas sila, mararangal ng mga tao sila. Auzubillah. Kaya, ganun, ngayon ang nakakatakot mga kapatid na umabot sa ganitong pag-iisip mo. Palabasin mo mga mas mababa. Ganun na mga munapikon, di ba? Kaharap din ng propeta, napakabait nila, sumasaksi sila, mga ganda kanilang mga pananalita. Pero kung sila lang, subhanallah, ganun ang sinabi nila. Palalabasin ng mga mararangal ang mga mas mababa. Auzubillah. Kaya ang mga munapikon, mga kapatid, yun, nakakaaway talaga. Tama si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga yan sila, mga kaaway talaga ng Islam. Hindi yan sila magandang pakisamahan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, tugtog dito, sagot niya, walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at para kay Allah ang karangalan, at para sa kanyang mensahero, at saka para sa mga manampalataya, ngunit ang mga mapagkunwari ay walang nalalaman. Wala talagang alam yan sila. Walang alam. Mga munapikun. Hindi nila alam kay Allah ang karangalan. Nasa Kanya lang ang karangalan, mga kapatid. Kahit saan ka pumunta. Kung hinahanap mong karangalan sa kayamanan mo o sa pangangatawan mo, hindi mo dyan matatagpuan.
Matatagpuan mo yan sa Islam, kay Allah, kay mensahero at sa mga tunay na mga manampalataya. Kaya kadugtong dito mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sinabi ng Allah, o mga yaong naniwala, huwag kayong malilibang sa mga kayamanan at mga anak sa pag-alala kay Allah. At ang sino mang gumagawa nito ay magkagayon sila ang mga talunan. Tingnan niyo mga kapatid, ganito ang nangyari sa mga munapikun, nalilibang sila sa kanilang mga manampalataya. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay paalala na wag gawin yan ng mga may pananampalataya sa kanilang puso, na mayroong pananampalataya at ginagawa nila. Huwag natin silang gayahin na nalilibang sa kanilang mga kayamanan at mga anak. Kaya ang mga kayamanan at anak, pagsubok lang yan kapatid, hindi yan dapat ipinagyayabang. Hindi yan sasabihin mo na mahal ako ng Diyos, kaya marami akong sasakyan, marami akong mga bahay, marami akong mga ari-arian, marami akong mga anak, mga maganda pa, subhanallah. Yun bang basihan sa pagmamahal ng Allah? Hindi. Ang utos pa nga sa atin, wag kang malibang dyan sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung libang na libang ka sa mga ganito, auzubillah. Kasi sabi ng Allah dito, na sino mang gumagawa nito ay magkagayon sila ang mga talunan. Lugi ka talaga sa araw ng paghukom. Napakaganda ng mga pinanggagawa mo, pero lugi ka naman kasi nga ang ginawa mo masama. Hindi naman katuruan sa Islam. Kaya sabi ng kadugtong dito mga kapatid, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin. Sinabi dito, at gugulin ninyo mula sa anumang ipinagkaloob namin sa inyo bago pa dumating sa inyo ang kamatayan, at sa kanyang sasabihin, aking Panginoon, kung ipagpaliban mo sana ako sa malapit na palugit, kung gayon ay makapagkawanggawa pa ako at magiging kabilang sa mga matutuwid. Sabi kadugtong dito, at hindi na ipapaliban ng Allah sa isang kaluluwa kung dumating na sa kanya ang palugit. At si Allah nakakabati sa inyong mga ginagawa. Tingnan niyo mga kapatid, ganun ang mga tao kapag malapit na mamatay, ay na yun, lahat ng mga gagawin niyang mabubuti, gagawin niya na. Hingi pa siya ng request kay Allah. Sana ipapaliban pa siya sa malapit na palugit. Hindi siya muna mamatay kasi i-postpone muna. Ano yan? Dito sa trabaho sa buhay sa mundo? Ano yan? Siniswerte ka? Hindi, walang ganun. Kapag dumating sa iyo ang iyong palugit, wala ka na talagang magagawa. Yan na yan eh. Oras mo na. Mayroon ng tagahugot, uhugutin ng kaluluwa mo. Kaya ang mga tao na ito mga kapatid, ganun, basta ikaw napakasama, kung ikaw mapagkunwari, ganun na ganun gagawin mo. Magre-request ka talaga na sana hindi ka muna kunan ng kaluluwa. Sabihin mo muna na gagawa muna ako ng mabuti. Kasi nga nakita na nila na totoo talaga ang ipinangako sa kanila. Na totoo talaga na mayroong araw ng paghukom. Kaya gusto niya magbigay, ubusin ng yan eh. Meron nga sa ubusin niyang kayamanan niya para gagawin pagtubos niya sa araw paghukom para hindi lang siya parorosahan. Pero hindi na yun tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Ha? Kaya habang malakas pa tayo mga kapatid, habang ang kaluluwa natin wala pa sa ating lalamunan, gumugol ka na sa mga pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mo nang hintahin kapag dumating na sa iyo ang kamatayan. Lahat gagawin mo talaga yan. Pero hindi naman katanggap-tanggap. Alam naman natin kapag umabot ng kaluluwa mo sa lalamunan, wala nang tatanggapin ng mga mabuting gawa. Katulad kay Paraon. Si Paraon humingi ng kapatawaran kay Allah. Bagkus naniwala na nga siya kay Diyos ni Musa at ni Harun. Ngunit hindi tinanggap kasi nga ang kaluluwa niya na sa lalamunan niya na. Kaya huwag nating hintayin yung mga kapatid. Kaya ganun din sa tao nito, gusto niya ipamigay niya ng kanyang ari-arian. Ipamigay niya na lahat-lahat. Makapagkagawang gawa pa siya na hindi naman tatanggapin mga kapatid. Inshallah, sana meron kayong napulutang aral mga kapatid sa sura na ito. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.